panahon ni President Duterte na kung saan yung DOH ay ibinigay niya yung pondo na 47 billion no sa PSDBM. So are you familiar with the results of the COA report as regards to the yung procurement noong mga needed na mga kailangan natin sa COVID that time po? That's for the PSDBM to answer, ma'am. During my time, that was initial policy. No. More or less nga, kapag nabayad mo na lahat ng payables mo, magtutugma siya. Kaya nga yung 2022 and below, hindi na malaki yung difference. So, ang sinasabi ninyo, yung 2023, kaya nung nireport niyo sa DOF, kasi payable pa lang siya. Kaya 173 yung net flow. Kasi ibabayad nyo pa lang. Pero baliktad, di ba? Kasi ibabayad nyo pa lang so di dapat di ba ibabayad nyo pa lang, so dapat so tama, ibabayad nyo pa lang, kaya malaki ang lumalabas na hindi pa nare-release kaya malaki. So sir, just confirm. I think Madam Chair, this 173.5, this is our net income before changes in our ICL for the year 2023. When we talk about 173, Madam Chair, this is income statement na premium income, cash in accrual, and our benefit expenses also, cash in accrual, together with our operating expenses, and the income in terms of our investment, Madam Chair. Kaya, okay, sir, simplehan mo na lang, kasi ganito ganito yung confusion. Ang nireport niyo sa DOF, 173 yung kita. Ang nireport niyo sa amin ngayong umaga, 78 na lang. So, nasaan po napunta yung 100? Simplehan nyo na lang po. So, either pinambayad nyo po sa mga pinagkakautangan nyo pa ng mga hospitals. Kasi nung nag-report kayo sa DOF, payable pa lang siya. Tama ba yun, sir? Madam Chair, again, the 173.5, this is our net income before ICL in the year 2023. And what we presented this morning, Madam Chair, this is our cash flow in terms of comparing the premium and the benefit payment, Madam Chair. Kung cash received sa premium and cash paid on the part of the benefit, it does not reflect also our investment in our operating expenditures. Ganun po siya yung pero sir, merong investment na nakareport dito sa DOF. Submission ninyo sa DOF. May investment income na 21 billion. Madam Chair, tama, 173 po ito, Madam Chair, on the part ng report ng Department of Finance. Galing po sa income statement po natin. And tama naman ito, Madam Chair, because this is income statement. Okay, in short, hindi nyo sinama sa 78.91 na pinesent ninyo dito, itong 21.5. That's one example. Yes, Madam Chair. Okay. And 21.5, Madam Chair, this is income statement kasi siya. Okay, sige. Hindi siya lahat na investment. Pero, kita nyo pa rin yun. Kino-confirm ninyo na as a corporation, kinita nyo pa rin yung 21.5. Yes, Madam Chair. Kinita po. Okay, sige. So, ipapaliwanag ko na lang dito sa side na to, na babala na lang guys, yung sinasabi nila na kinita nila na 78.91, hindi pa dyan kasama yung investment income. And in 2023, ang kinita nila is 21.5. So, dapat isama yung 21.5 if you want to add. Okay, so ganito na lang po. Pag-i-submit sa amin yung reconciliation of the two. Para makita namin how you go from 78.91 to 173.4. But you confirm that in your income statement, kinita ninyo yung 173.4 in 2023. Yes, Madam Chair.
Okay, That's the so income maliwanag statement yun. po. Sa income statement ng PhilHealth, kinita nila yung 173.4. Okay, salamat. Madam Chair. Okay, maliwanag yun, ha? So, you're a corporation, sir. Sir, huwag niyo kaming lilituhin. Huwag kayo pumunta dito para lituhin kami kasi yung mga nag-a-attend sa Committee on Health, nag-a-attend din po dito. Sir. Yes, sir. Madam Chair, maraming salamat po. Of course, ito pong mga report na ito kasama po sa mga financial reports that we submitted to Yes. the Commission on Audit. And pinapakita namin po sa committee ito, not only the income statement, but kasama po yung cash flow mismo na magkano yung pumapasok, Yes. lumalabas Okay, po. but bottom Para line, po mapakita po Yes. both sides po correct. natin. But then, it's the same. Pareho yung title, di ba? Ang nasa ilalim lang, maliit cash flow. Nonetheless, kinita nyo pa rin ang 173 billion pesos in 2023. Yes po, Madam Yun Chair. na lang po. Okay. So with that, we can go to our first interpellator from the minority, our Deputy Minority Leader, Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. Madam Chair. Umpisa pa lang, mainit na si Madam Chair, no? Well, nakakainis naman talaga yung iba-iba yung mga report, yung mga inconsistent, yung mga report. Dahil, syempre pinag-uusapan natin dito, Madam Chair, di ba, yung pondo ng ating bayan, ng ating mga mamamayan. Well, nabalita na magkakaroon na parang sa ibang bansa, meron itong sinasabi nating parang yung COVID, no? So, can you give us the update po dito sa bansa natin? Ano na yung masasabi natin sa situation natin on COVID? So, para malaman din po ng mamamayan natin, ano? At huwag nating, hindi tayo magiging kampante, hindi rin tayo naman nananakot sa ating mga kababayan. So, how ready are we, DOH, doon sa mga nababalita po ng mga flirt, COVID, etc.? Madam Chair, will ask Asik Albert to answer the question. Thank you, Madam Chair, with your indulgence. Ayon po sa pinakahuling datos natin, as of May 18, handang-handa po ang ating mga ospital. Ang basehan po nito ay ang mga dedicated COVID-19 ICU beds. Ang occupancy rate po ay 12% lamang, 12%. In real numbers, 141 out of 1,155 ICU beds for COVID-19 nationwide. Mababa po yung occupancy. Number 2 po, yung ating mga COVID-19 beds na hindi sa ICU. Out of 10,356 nationwide, ang okupado lamang po ay 14%, 14% at 1,435. Ito po ay consistent sa nakita na rin po ng World Health Organization na yun pong KP2 and the KP3 variants. Yun po ang tawag namin sa flirt kasi baka hindi po tayo seryosohin ng taong bayan pag landi ang sinabi pag flirt Kaya KP2, KP3 ang ginagamit namin. Yun pong occupancy is mababa. Ibig sabihin po, mild yung mga kaso. Tumataas po ng bahagya ang number of new cases. Yung linggong nakaraan po, ang ating ni-report ay 125 cases average per day. This week po of May 14 to 20, 202 po. Paliwanag ko lang po, Your Honors, na noon pong simula ng taon 2024, ang average per day natin na new cases 500. Noong Mayo 2023, ang average new cases natin 1,750. Pero wala po tayong nakita na delikado noong time na yun, as wala din tayong nakikita ang delikado sa panahon ngayon, Your Honors. Okay. Well, tinitiyak ba ng DOH, Madam Chair, na hindi na natin ma-experience yung 20, 21, 22 level na COVID? Thank Yes you. or no na lang po? Yes po, tinitiyak po namin. Okay. Thank you po. Thank you, DOH. So, in terms of yung mga, like yung, eto matagal ko na sinasabi, no? Sa experience natin doon sa COVID noong 2020 to 21 hanggang 2022, nakita natin na marami doon,
hindi naman talagang COVID, no? Yung mga naging implikasyon lang nito, like yung sa mga pneumonia, etc., maraming mga cases. So, ang tanong ko, ready po ba tayo? Ngayon, halimbawa, mag-aano na naman yung tag-ulan. So, ready po ba tayo sa flu vaccine or pneumonia? Kasi ito lang yung panglaban natin eh. At saka yung pangalawa, ready na tayo in terms of fund doon sa mga gamot, just in case, dito sa COVID. Yun na lang muna, no? Yung pneumonia, yung flu. Kasi tinanong ko na ito eh, nung lalong-lalo na doon sa isang meeting with, Yusek Bravo. Na-procure na ba ito? At paano po ito ngayon, ang sitwasyon nito, Madam Chair? Your Honor, yung pong ating mga gamot para sa COVID-19, yes po, nagsisimula na po ang procurement natin. Meron po tayong mga stocks na existing, pero alam po natin na bagamat di tayo alarmado, alerto tayo. So naghahanda po tayo. Yung naman po mga tinatawag na influenza-like illnesses, yun po yung mga sipon na hindi COVID at ang kaso na hindi COVID. Actually, nakita po natin sa datos natin, bumababa siya sa nakaraang mga linggo. Bagamat alam namin na papasok na po ang panahon ng tag-ulan. So, naka-alert rin po ang DOH na we anticipate tataas po yan kasi umuulan na po. Yes, ang tanong ko, Madam Chair, ready na ba yung mga gamot natin? Available na ba yung mga gamot natin? Like yung sa vaccine for pneumonia, whatever, yung mga, ano man yung tawag dyan, tsaka yung flu. Ready na po ba tayo doon, Mr. Chair? Madam Chair? Kasi, dito sa budget ninyo, kung titignan natin, so meron pa kayong dito sa budget ninyo 2023, Prevention and Control, ito ba yun? Prevention and Control of Communicable Diseases at saka Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. So, sinasabi dito sa report ninyo na merong obligation na 90 tsaka 82, 78 and 82% respectively noong December 31, 2023. So, Madam Chair, we'll ask our director in charge for that DPCB to answer the question. So, thank you, Yusek, and good morning, your chair. So, for the vaccines, for the pneumococcal conjugate vaccine, it's already for award. So, we are waiting for this, and once we have this, we will have the distribution of these vaccines. Ganon din po yung flu? Yung for the influenza, it's already on the ongoing process for the procurement po. And we are aware that we need to fast track the procurement of these vaccines. That's why we're doing close monitoring. Thank you po. Okay, thank you po. So, yung procurement po ba, sino pang nagpo-procure? DOH mismo? Yes po. So, ano po yung klase ng procurement? Is it government to government or whatever, or DOH to private sector? Ano po yung method? Public bidding po tayo. Okay, so nagpa-public bidding, care of yung bid back ng DOH. Opo. Tama po. Okay. So hindi niyo po ito dinadaan sa PSDBM halimbawa? Hindi po. Madam Chair, can I add additional information? Yes, please. When I was still with DBM, I was supervising official of PS. At that time, we already have a policy that we will no longer accept transfer of funds from other agencies to PS. So the PS will just... Anong time po yun, Madam Chair? 2 years ago na we will focus on the common use goods. But I think 2 years ago, but I believe there's a new revised procurement law that will be approved probably next month. But So, hindi pa po applicable yun? Yeah, hindi pa. Okay, so anong year yung sinasabi niyo po na hindi na tayo magta-transfer ng fund? I think 2 years ago, ma'am. So, 2022. Okay, so natanong ko lang po yan, Madam Chair, kasi sa experience natin sa panahon ni President Duterte, na kung saan yung DOH ay ibinigay niya yung pondo na 47 billion, no, sa PSDBM. So, are you familiar with the
with the results of the COA report as regards to the yung procurement noong mga needed na makailangan natin sa COVID that time po. That's for the PSDBM to answer, ma'am. During my time, that was initial policy that No, we it's not DBM. Kasi DOH ito. DOH. Wala yung DBM dito. Hindi ko tinatanong yung DBM or the PSDBM. Kasi po yung DOH, nung panahon ng COVID-19, yung transferred, Yes, diba? ma'am. Yes, 47 billion. Yes, ma'am. At 48 o 47.650 million sa PSDBM at pinabayaan nyo na po yung nangyari dito. So, yung mga findings po, kung titignan nyo yung findings ng COA, ayoko lang na maulit na naman yung experience and lessons natin wherein ilan ba yung kakasuhan, no? Mga kasuhan na mga 11 sa mga DOH personnel, including former Secretary Duque. So, ang ginawa po, kung babasahin natin, no, yung report na in-entrust din niya yung 47.6 billion sa PSDBM no, na walang MOA, walang technical specification, quality standards of items to be procured, delivered, and remedies in case of default. Yung transfer of utilization, hindi nyo minonitor yung mga liquidation, no? Nag-transfer din ng 38.799 billion at saka 8.8 billion doon sa mga kinakailangan noon. So, ang tanong ko po, paano nyo ma-assure na hindi na mangyayari ngayon yan? Yung pag-procure natin. Kung mga common, ano ba yung mga common na binibigay natin sa DBM? Ano naman yung under ng back ninyo? Like yung, for example, yung sinasabi po ng ating tagapagsalita kanina tungkol doon sa pagbabay ng mga pneumococcal something na vaccine, na hindi nyo na to ipamamahala sa PSDBM. Okay? Yes, ma'am. Before you proceed, are you aware of this COA finding, sir? Partially, I am partly aware of that. That's the reason we are having a dialogue with the PSDBM because they have already procured some face masks and PPE and they would like to transfer to DOH, but there are still questions on the failed testing. Yun nga yung Madam Chair, yun yung magiging tanong ko, no, na hindi na mangyayari. Ito, for example, yung PSDBM, nagpo-procure sila nang wala man lang kayong specification, wala man lang kayong request. So, ayaw natin mangyari yan, no, na sa ngayon, di ba, Madam Chair, at dapat panagutin talaga, no, itong mga sinasabi sa COA na mga pangalan. As a PSDBM, for your information, 33 na mga personnel ang may mga ang recommended ng COA na kasuhan. Ewan ko lang kung nandiyan pa ba yung PSDBM ngayon, no? Sa dami ng mga kakasuhan. So, Madam Chair, Madam Chair, to answer that Madam question. Chair, quick interjection. Madam Chair. Just to set the record straight. Earlier kasi, there was a question by Congresswoman Franz Castro if DOH is aware of or what have you done with regards to the COA report in relation to the transfer of funds from DOH to PSDBM. And the answer of DOH was that it's for PSDBM to answer. Madam Chair, just to set the record straight, if the funds are coming from the Department of Health and you transfer it to a certain agency, still the Department of Health is responsible in overseeing the utilization, delivery, and even utilization of funds and utilization of goods procured. Can I get a confirmation for this, Madam Chair? Yusek Bravo? Madam Chair, we're scheduled for a meeting with PSDBM. You are correct, although you have transferred the funds to DOH. The DOH is still liable because the funds comes from DOH.